Ako si Constantino Reyes, ang Municipal Mayor sa Ubay, Bohol. Ug kasamtangan nga chairman sa Karood Watershed Model Forest Management Council. Ito kami nga lungsod nga nakiusas sa katinguha ug damgo nga ang Karood Watershed will be ecologically balanced and sustainably managed by the committed stakeholders. In behalf sa pito ka lungsod, Anda, Kandihay, Gindulman, Alicia, Mabini, Pilar, ug Ubay, kami mapasalamaton sa Convergence Initiative sa DA, TNR, JAR ug DLG nga kining Karood Watershed ang gihimo nga unang demonstration site dinhi sa Region 7 kundi nakaiusang upat ka ahensya nga bubuan og mga pundo ug mga proyekto kining pito ka lungsod. The Karood Convergence Initiative of DENR, DAR, DA, DILG was launched in 2018 to address the environmental challenges facing the fifth largest watershed in the province of Bohol. Since 2014, DILG Region 7 has implemented and monitored numerous projects within the covered areas of Karood Watershed. The Department of the Interior and Local Government continues to pursue its commitment in the form of policy support, IEC, knowledge management, technical assistance in the provision of farm inputs and infrastructure facilities to improve the living conditions of the constituents and beneficiaries within the covered areas of the watershed. Ay, ako si Ana Mainit, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Association sa Tafias or Talisay Fishermen's Association nga naa nahimutang sa Talisay and Bohol. Ang among asosasyon sa Tafias nagasugod ni adtong Mayo 2009. Naaghat mi paghimo sa mga produkto tungod sa dole. Unya, inabagan sa BIFAR nga mao'y naghatag kanamo og initial nga mga kapital para sa among ginagmay nga negosyo. Ang among ginagmay primero nga gihimo nga negosyo mao katong tilapia chips. Diin ang BIFAR mao'y naghatag kanamo kapital para paghimo sa among fish pan, inputs niya, farm inputs like tilapia fingerling sa mga fish. So, sa panahon sa among production sa among tilapia chips, diha nang kabantay nga nikam-in na ang Karood ug ang DNR atong 2018 daghan kaayong seminar nga gihatag sa Karood ug sa DNR. Ipun-an jud ang among mga nahibaw-an nga unsa di ay kabililhon ang mga pagatpat ang mga bungaw nga dapat dili jud di ay nato na sila binuangan. Ako si Nico Ray Mainit. Ako ang owner sa Cocoloco Cafe and also a member sa Tafias Association sa Talisay and Bohol. Sa Cocoloco Cafe, most of our products nga gina-serve is coming from the Tafias Association para makatabang pod sa association in terms of sustainability pod sa ilahang mga products nga gina-serve. For the ice cream, gina-serve na mo ang organic ice cream pod diri. Popular pod sa mga foreigner guests na mo kay organic and very unique ang mga flavors. Sa amo ang Cocoloco Cafe, the foreigners, the vegetarians, they love the coconut burger. And because we replaced the patty instead of meat into coconut, grated coconut meat. And we have a lot of positive reviews and feedback online nga ganahan sila sa coconut burger. Daghan ang naitabang yun ng mga agency, labi na ang Karood and the DNR sa amo ang association because in strengthening the PO and naay daghang mga seminars nga gi-conduct initiated by the Karood nga ang mga members dakog gyud og information ang nakuha nila especially sa mga production sa amo ang mga products. Daghang mga livelihood nga opportunities nga gihatag or projects nga gihatag sa Karood and DNR nga nakatabang pod sa among mga membro sa mga mangrove area, magtukod og nursery information on mangrove planting. Aghanang mig mga areas nga among gitamnan sa mangrove area and there are lots also of organizations and government local government groups and private groups
nga muadto sa Tafias para mukuha sa among seedlings para maupoy itanom. We also, as a part of the protector association who protected the protected area, will guide them on how to properly plant the mangroves and the areas of the protected area. Ako di ay si Nini Bakuli, maoy Vice President aning Association sa Kabudlan Farmers Association. Dinhi sa Kabudlan, dinhi mabuhi ang akong pamilya. O 8 kabok akong anak. Nya nakapaeskwela ko nila. Sagingan ang major ani, saging. So minor limonsito. Nya kuan na ni siya kaskrap na ning mga buwak. Intercropping farming ni integrated farming sa buwakan, limonsituhan, sagingan, utanunan, na ay sili, na ay ang ilaw mani na ajoy kanang limonsito. Nya ang main jud nako nga kuan ani nga limonsito, dili gani ning bunga ang kuan gisaligan ako. Kaning marketing, markot na siya, markoton. Og naay 1,000 ka limon, ang tumoy na lang ani may kuwaon. Isumpay sa limon. So ang nakapa-encourage gyud nako nga di gyud nako biyaan ning kabudlan tungod kay dako kay ning gikatabang sa mga tao pod nga nagkinanglan dud sa panginabuhian. Ako si Raquel Abisores Lacar, 37 years old. Ako ang president sa La Vega, La Suerte Organic Vegetable Growers Association nga natukod kini atong 2010 o narehistrado kami sa DOL 2014. Kabahin sa agro enterprise nga nidangat namo sa among association, dako kini kayo kahimuan o dako kining katabang namong mga farmers nga niadjud mi sa suok kay kung wala pa ang tabang sa gobyerno, dili jud mi makakita og kaugmaran sa among mga pagpaningkamot ingon nga mga vegetable growers nga mga organically grown pagid nga mga vegetables. Og salamat sa DA og sa kanang DAR nga mga agencies nga ni support namo nga sa DA through AMAD program nga gitagaan mi nila og post-harvest equipment. Nagkadaiya nga mga crates, freezer, chiller, ug unsa pang mga kagamitan diha para magamit og unsaon namo pagpahiluna o pagplastar nga nindot ang among mga produkto aron dili na kay siya daghan og damage nga ibiyahe namo paingon ngadto sa syudad. Og ikaduha, nihatag pud ang AMAD og puhunan ingon nga igpangumpra sa among mga gulay kay sa una man gud among utangon sa association ang mga produkto ay harabayran og iniguli na sa produkto mahalin ba og di, pero sa dihang nihatag sila og cash grant ingon nga ipangumpra nakadawat mi og 150,000 ang tanan nga mga produkto sa mga farmers kumprahon na dayon sa association unya ang association na dayon ang bahala nga mo dispatch ngadto sa syudad sa among mga tumuranan. Og sa DAR usab nakita nila nga nag-sustain ang amo mga trabaho mo utong gitagaan nila og sustainable livelihood program. Nagadawat sad mi og nagkadaiya nga mga materials, mga farm inputs, farm tools nga dugang katabang namo nga mapadali ang among mga trabaho, especially multi-cultivator. Og gisundan dayon na ingon nga follow up, gisundan dayon na nila og multi-cab ingon nga kami ang nakadawat sa IPAF program sa DAR. A perfect combination tungod kay ang DA nihatag namo og puhunan dayon naa na pud mi kasakyan paingon ngadto sa syudad aron tuloy-tuloy na gyud ang among biyahe. Dili na may mahutdan og sudan nya sa makanunayon unya dili na pud sila mahutdan og income nya nakaluag-luag jud dako kay katabang nila unlike sa una nga rice ra jud ang saligan karon sa nag vegetable farming nami dako jud kayo kahimuan sa mga mag-uuma.
Ako di ay si Marina Olandria, presidente sa Panas Camboyao Pangpang Sister Fox Association, si CPFA Panas Kandihay. Kami naaghat mi ani nga negosyo tungod kay nakadugang jud ni og panginabuhian sa mga kauban namo sa kapunungan. Ang mga ahensya nakatabang niini mao ang DA, DNR, napod sa DILG, DEB-FAR, usanik sila nakatabang jud og dako. Ang natabang sab sa karood nga madirect pud namo sa adto sa planta. Ang karood usab usa na nakahatag tabang dadto sa Pasil Rep. Naprotektahan jud hinon kay kanang niagi manggod ni diri og bahin lagi ng pagpananom mo ng grub usa pud na nga nakatabang. Kay sa unang panahon diri sa pagkadtong tidal wave miabot jud diri ang kuan daghan nga damage gipang bira ang ilang mga kuan diri dapita sa lawis. Ug mao na nga nalipay mig dako nga naibot ng kuan na mo dako na magtabang nga nibalik karon ang kuan sa isda. Ako di ay si Mrs. Antonieta Betos Palisan. Lumad nga taga Alicia Bohol. Ako ang chairperson karon sa Ortega Multipurpose Cooperative. So akong di ka ganahan sa kooperatiba kay daghan gyud nakatabang labi na kay ang atong mga member is ERBs, then usapod ko ka ERBs during the pandemic, so usas nakatabang na to ang karoon. Nahitabo gyud nga nakadawatan project under karoon, so dako gyud ni katabang na to kay naka-savings na mi sa kadong planting of bamboo na atay na save na almost 130,000. Dako jud katabang mamoy kay kanang ay so nang gikaingon kung wala jud ni sud ang karoon project, yabo jud ni ko. Mas pindot gyud nga palapdan pa jud ang proyekto sa karoon project kay daghan pa yung nahinahanglan ng mga mag-uong mga sama-sama. Ako si Teodoro Tinampay Sirohe, ang General Manager sa Giwang Agrarian Farm Community Beneficiary Cooperative. Ang among opisina located in Santo Niño, Giwang, Gindulman, Bohol. Ang among negosyo karon namong gisudlan, ang among livelihood program, maguna ta sa livelihood program, ang atong ginger production. Kining sa ginger production, gi-assisted na mo ani ang taga-DAR, ang taga-DTI, ang taga-Agriculture Office, ang DULE, then kinatibukan ang LGU. Usanis namang ipalaban gumikan kay livelihood sustainable, nakita na mga sustainable livelihood program para sa mga atong priority ang mga membro. Gawas pa na ang pagpananom sa loya, gisiguro nato nga ang Giwang Agrarian Farm Community Beneficiary Cooperative maoy mo kumpra sa ibali pag-market. Duha ka impact ang atong nakita ani nga gikan sa atong mga farmer member nga nanay kasiguraduhan ang ilang produkto nga mapalit ngadto sa kooperatiba. Then ug nanay finished product ato nang i-distribute ngadto sa atong mga suki nga mga distributor. Tungod kay nakita na mo nga ang Giwang Agrarian Reform Community Beneficiary Cooperative nindot kanunay nga pagkada o ga-move forward. So mo nga sila po ang na-recommend nga beneficiary sa Philippine Rural Development Project nga World Bank funded. So mo ni nga in partnership sa Convergence Initiative din ang mura ga-focus din sa local sa 7 ka lungsod nga membro kini yung Karod Council. Sa ila pong paningkamot, sa ilang grupo, we have connected with Food and Agriculture Organization. Diin sila ang hatag food funding para sa project nga forest land restoration. Dili po nato makalimtan ang ATI Pirmi Agricultural Training Institute naa sila pirmi nga partner nato during sa mga trainings. Ihatag po sila og funding para sa mga trainings nga himo. For this year, 2023, we have lined up the same kind of activities to cater to the needs of our farmers to other sites within the Karood watershed areas that awaits for our intervention. It is our utmost desire that DAR, together with our partner agencies and other stakeholders, may sustain this convergence initiative and fulfill the vision, mission, and goal of the Karood Watershed Model Forest Program in this region. My hats off to our fellow RCI SRD members from the Central Visayas, the Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, and Department of Environment and Natural Resources.
for the strong collaboration towards one common goal, which is for a better rural development. We still have a long way to achieve our goals and objectives. Rest assured, we at DA7 and the rest of our partner agencies will continue to provide programs and projects aligned with the country, and we will continue our support for the management for a sustained Karoon watershed. Concerted effort, commitment, and the determination of everyone in this state. Hence, padayon o Apanti Karoon, Apanti Bohol. Well, I cannot fathom the happiness that I feel. My heart is overflowing with gratitude. I am most happy and grateful that the Bureau is able to touch the lives of these people. I am happy to know that the Bureau's efforts were not put to waste. We would like to emphasize that this Convergence Initiative is not just about forging partnerships, but also about creating synergies. When all our efforts and interventions for the Karoon watershed are brought together, the impact will be greater than what we desire or imagine. We look forward to working with you all to achieve our shared vision of a healthy and sustainable environment for the present and future.